Bukod sa mga programa sa telebisyon, nais na ring pasukin at subaybayan ng Anak TV Foundation ang mga ipinalalabas sa internet. Ayon kay Anak TV Foundation President Miss Elvira Yapgo, paraan ito upang matiyak na child-friendly at child-sensitive ang isang programa na maaaring mapanood sa pamamagitan ng internet na kung saan ilan sa mga nanonood dito ay mga bata. Para to make the parents aware the danger of relying so much on online kasi hindi lahat yan na nagiging kaaya-aya sa mga bata. So we need to safeguard, values of life of the children. Sa isinagawang Anak TV Symposium sa De La Salle University, Dasmariñas City noong Sabado, September 2, nabanggit sa mga magulang ang kahalagahan ng wastong paggabay sa mga bata lalo na sa panonood sa telebisyon at internet. They have to be very vigilant, they have to be very protective of their children, especially now online media is becoming too dangerous. Andyan yung mga marites, mga fake news, di ba? Isa sa mga lumahok si April Ganadores. Anya, isa sa nagagawa niya noon ay mapagamit ng gadget ang kanyang anak upang ito ay tumahimik. Ngunit base sa napaalala ng Anak TV sa kanila ay nais na niyang itigil ang kanyang nakagawian. Opo, totoo po yun. Para hindi po umiyak, parang ginagawa po nating comfort zone nila yung gadgets, yung cellphone. Tulad po ako, pagka gusto kong tahimik, mag-cellphone kayo dyan, ganun. Pero hindi ko alam, siguro may mga videos or movies na sila napamanood na hindi naman dapat nilang mapanood. I'm not promised, pero po siguro po based po dun sa panood ko, marami po talagang dapat aralin or matutunan para po hindi na magawa yun as a parent. Kasi syempre ayoko rin naman dumating sa point na yung mga napamanood nila is ma-adapt nila. Kabilang din sa nagbigay ng mensahe sina Good Morning Kuya host Joshua Dionisio at Ira Mariano na mga itinanghal na ambassador ng Anak TV. Dito nabanggit nila na magkaroon ng limit sa paggamit ng social media at pagiging maingat kung gagawa ng isang content na maaaring mapanood ng mga bata. Siyempre masaya and humbled sa opportunity na maging part ng Anak TV ulit na i-represent siyempre ang UNTV na isa tayo sa talagang nakikipag-ugnayan sa kanila, talagang partner nila para makagawa ng mga content ngayon talaga na mas safe para sa mga kabataan specifically. Kahit naman tayo, parang part na siya ng pang-araw-araw na buhay natin. Ang importante lang mag-guide natin yung mga bata ngayon, maging guide tayo kung paano ba mas magamit ng social media, ang technology, ang gadgets sa mas maganda, imbis na maging detrimental nga sa kanila. Kailangan ingatan natin kung ano yung mga nakikita ng mga anak natin kasi hindi naman natin na-filter talaga lahat ng nasa social media, nasa mga gadgets natin, di ba? Kasi meron tayong mga key opinion leaders, mga influencers na iba-iba yung mga content na ino-offer nila sa social media. So siguro isa sa message ko talaga sa parents, always be on guard sa kanilang mga anak and of course maging wise din sila sa pagpili ng mga channels na ila-like nila, isa-subscribe nila para dun sa kung ano yung mapapanood ng kanilang mga anak. Sa isinagawang symposium, bumoto ang mga magulang sa iba't ibang programa sa telebisyon kung ito ba ay angkop na mapanood ng mga bata. Kalinsabay nito, isang Laro Olympics ang ginawa upang muling maipaalala sa mga bata ang mga tradisyonal na laro gaya ng piko, tumbang preso at patintero. Number one, nakikita nila it's fun, it's exciting, tsaka teamwork, communication is very important. So pa sa mga kabataan, yung mga mahihiyain nagiging very confident, so na-enhance ang kanilang personality dito. Yun ang napansin namin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson ng Bahataw.